Magkano kaya ang kaya mong ilabas para sa isang kuting? $1,000? 2,000? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang presyo ng ilang pusa ay maaaring kasing mahal ng isang bagong kotse? Oo, tama ang dinig mo. Ang mundo ng felinology o ang pag-aaral ng mga pusa ay puno ng luho, pagiging eksklusibo at napakalaking presyo. Ngayon, susuyurin natin ang kamangha-manghang mundong ito at gagawa tayo ng top 8 sa pinakamamahaling lahi ng pusa sa planeta. Aalamin natin kung ano ang nagpapahalaga sa kanila at maniwala ka, sa huli ay may naghihintay na tunay na sorpresa para sa iyo na magpapabago sa iyong pananaw sa mga piling alaga. Pero bago tayo magsimula sa ating countdown, unawain muna natin, ano nga ba ang nagpapamahal sa isang pusa? Hindi lang sa cute na mukha ang basehan. Ang presyo ay binubuo ng ilang pangunahing salik. Una, ang pambihirang katangian ng lahi at ang hirap ng pagpaparami nito. Pangalawa, ang kakaibang itsura at ang pagsunod sa mahigpit na pamantayan. At pangatlo, siyempre, ang kasaysayan, mga alamat, at ang matalinong pagbebenta o marketing. Ang pag-aalaga sa ganitong kamamahaling pusa ay nangangailangan din ng espesyal na diskarte at kaalaman. Kaya, sisimulan na natin ang ating countdown at ang bubungad ay isang lahi na sa unang tingin pa lang ay siguradong magpapangiti sa iyo. Nasa ikawalong pwesto ng ating listahan ang Scottish Fold. Ang kanilang pambihirang katangian ay walang iba kundi ang kanilang kaakit-akit na mga tenga na nakatiklop at nakadikit sa ulo. Ito ang nagbibigay sa kanilang bilog na mukha ng isang nagtataka at medyo inosenteng ekspresyon. Kaya naman madalas silang ikumpara sa isang kuwago or sa isang teddy bear. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng kanilang cute na anyo? Nagsimula ang kasaysayan ng lahing ito noong 1961 sa isang farm sa Scotland. Doon isinilang ang isang puting-kuting na pinangalan ng Susie na may kakaibang nakatiklop na mga tenga. Siya ang naging ninuno ng lahat ng Scottish Fold sa mundo. Napag-alaman na ang kakaibang katangiang ito ay resulta ng isang kusang loob at natural na mutasyon. At dito na nagsisimula ang pinakakawili-wili at pinakakomplikadong bahagi. Ang gene na responsable sa nakatiklop na tenga ay nakakaapekto sa pagbuo ng cartilage sa buong katawan. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapares ng dalawang pusang may nakatiklop na tenga dahil maaari itong magresulta sa mga kuting na may malubhang problema sa kanilang buto at kasukasuan. Para makakuha ng malusog na mga kuting, ang mga breeder ay kailangan lang magpapares ng isang Scottish Fold at ng isang Scottish Straight, ang kanilang kapareha na may tuwid na tenga. Dahil dito, sa isang panganganak, laging isisilang ang mga kuting na may nakatiklop na tenga at ang mga may tuwid na tenga. Hindi rin mahuhulaan kung ilan ang magiging fold at kung ilan ang magiging straight. Ang lottery na ito at ang pagiging komplikado ng pagpaparami ay direktang nakakaapekto sa presyo. Isang kuting na may perpektong nakatiklop na tenga at sumusunod sa lahat ng pamantayan ng lahi ay mas mataas ang halaga. Kaya naman, ang pag-aalaga sa mga Scottish Cat ay nagsisimula pa lang sa yugto ng pagpares. Ang kanilang halaga ay hindi lang bayad sa kanilang cute na itsura, kundi presyo rin para sa kanilang kalusugan at sa masusi at responsableng trabaho ng breeder. Sa pag-akyat natin sa ikapitong pwesto ng ating listahan, sasalubungin tayo ng isang alagang hayop na may pino at marangal na ganda, diretso mula sa St. Petersburg. Kilalanin natin ang Peterbald o ang Petersburg Sphinx. Ang lahing ito ay isang tunay na obra maestra, isang buhay na estatwa na nakabibighani sa unang tingin. Ang pangunahing katangian ng Peterbald ay, siyempre, ang balat nito. Ngunit
Huwag ka munang magmadali na isipin na silang lahat ay ganap na kalbo. May iba't ibang uri ng balat ang lahing ito. May mga individual na ganap na walang balahibo, na ang balat ay parang mainit na goma kapag hinawakan. Mayroon namang mga pusa na may flock. Ito ay napakagaan. Halos hindi nakikitang himulmol na sa hawakan, ay parang velvet o suede. At mayroon ding brush type na may maikli, kulot at matigas na balahibo na maaaring bahagyang malagas habang nagkakaedad. Ang ganitong pagkakaiba-iba at pagiging komplikado ng kanilang henetika ay ginagawang isang tunay na agham ang pagpapalahi ng Peterbald. Ang lahing ito ay lumitaw kamakailan lamang noong 1994 bilang resulta ng pagtawid ng Dawn Sphinx at Oriental Shorthair. Mula sa mga Oriental Shorthair, minana ng Peterbald ang kanilang pambihirang grasiya, mahaba at maskuladong katawan, hugis wedge na ulo, malalaking tenga na parang pakpak ng paru-paro, at nagpapahayag na mga matang hugis almendras. Ang halaga ng isang Peterbald ay nakasalalay sa kung gaano ito kawalang balahibo at sa pagiging tugma nito sa pamantayan. Mas kaunti ang balahibo, mas mahalaga ang kuting. Bukod pa rito, ang mga pusang ito ay nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Ang kanilang balat ay sensitibo sa araw at lamig at kinakailangan itong punasan ng regular upang alisin ang mga likas na dumi at langis na lumalabas sa balat. Ngunit sa kabila ng lahat ng abalang ito, susuklian ka ng Peterbald ng di ka paniwalang pagmamahal at pagkakadikit. Sila ay napakatalino, palakaibigan at mapagmahal at madalas kumilos na parang aso na sinusundan ang kanilang amo saan man magpunta. Hindi lamang sila basta alagang hayop, kundi isang tunay na kasama. Sa ika-6 na pwesto sa ating pedestal, narito ang isang buhay na kayamanan ng Siam, isang pusa na may mga matang kulay hiyas. Kilalanin natin ang kaumani. Ang pangalang kaumani ay literal na nangangahulugang puting hiyas sa Thai at bagay na bagay ito sa kanya. Ang mga pusang ito ay sagisag ng kaputian at kariktan na may maiikli, puting-puting balahibo na walang ni isang batik. Ngunit ang kanilang pinakapangunahin at pinakamamanghang katangian ay ang kanilang mga mata. Maraming kaumani ang may heterochromia. Ibig sabihin, magkaiba ang kulay ng kanilang mga mata. Isipin ninyo, ang isang mata ay asul na parang sapiro, habang ang isa naman ay esmeraldang berde o gintong ambar. Ang katangiang ito na tinatawag na diamond eye o matang diamante ay lubos na pinahahalagahan. Ang kasaysayan ng lahing ito ay malalim ang pinagmulan, direkta sa mga maharlikang palasyo ng Siam, na ngayon ay tinatawag nating Thailand. Sa loob ng daan-daang taon, ang kaumani ay itinuring na pambansang kayamanan at simbolo ng swerte, at tanging ang maharlikang pamilya at ang malalapit na dugong bughaw lamang ang pinapayagang magmay-ari sa kanila. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagluluwas ng mga pusang ito sa ibang bansa. Tanging sa pinakahuling bahagi ng ika-20 siglo, noong taong 1999, opisyal na nailabas ang mga unang kaumani patungo sa Estados Unidos, na siyang simula ng kanilang pagpapalahi sa kanluran. Ang maharlikang kasaysayan na ito, ang daan-daang taong pagkakabukod nila, at ang kanilang pambihirang pagiging bihira ang dahilan kung bakit ang kaumani ay isa sa mga pinakamahal na lahi sa buong mundo. Hanggang ngayon, ang mga nagpapalahi sa buong mundo ay nagpupursige upang mapanatili ang kadalisayan ng kanilang lahi. Ang halaga ng isang kuting ay direkta nakasalalay sa kulay ng mga mata nito. Ang mga may heterochromia ay mas mataas ang halaga. Hindi lang ito basta pusa. Ito ay isang nabubuhay na alamat at bahagi ng sinaunang kasaysayan na maaari mong alagaan sa iyong tahanan. Narito tayo sa ika-5 pwesto
sa ating listahan. Dito natin makikilala ang isang alagang hayop na tila ba tinupad ang pangarap ng marami, ang magkaroon ng sarili at maamong tigre sa bahay. Kilalanin ang lahing Toyger. Ang mismong pangalan nito ay kombinasyon ng mga salitang Ingles na toy, laruan, at tiger, tigre, na perpektong naglalarawan sa kahulugan nito, isang laruang tigre. Sa unang tingin, aakalain mong may dugong ligaw na ninuno ang pusang ito. Pero isa ito sa pinakamalaking pagkakamali. Hindi tulad ng maraming iba pang mamahaling lahi, ang Toyger ay purong resulta ng maingat na pagpapalahi mula sa mga domestic na pusa. Ang lumikha nito, si Judy Sugden, ay nagtakda ng ambisyosong layunin. Makalikha ng pusa na halos kamukha ng isang maliit na tigre, ngunit may ugali ng isang malambing na alaga, at nagtagumpay nga siya. Ang pinakamahalagang katangian ng Toyger ay ang kulay at disenyo ng balahibo nito. Hindi lang ito basta guhit tulad ng sa karaniwang pusa. Ayon sa pamantayan ng lahi, ang mga guhit ay dapat patayo, putol-putol, at lubos na nagkakaiba sa matingkad na kulay kahil kayo mangging base. Ang perpektong pattern ay walang anumang batik o magkakadikit na guhit, kaya naman napakahirap magpalaki ng lahing ito. Karamihan sa mga Toyger ay mayroon ding tinatawag na glitter effect. Tila ba ang kanilang balahibo ay sinabuyan ng gintong alikabok at kumikinang sa ilaw. Bukod sa kulay, ang mga Toyger ay may malakas, maskulado, at matikas na katawan na nagbibigay sa kanila ng parang maninila na lakad. Ngunit huwag kang matakot sa kanilang matikas na anyo. Sa katunayan, napakatalino, palakaibigan, at mapaglaro nilang pusa na labis na malapit sa kanilang pamilya. Ang mataas na halaga nila ay dahil mismo sa hirap ng pagpapalahi ng mga kuting na perpektong umaayon sa ideal na pangtigre. Bawat kuting na may perpektong guhit at kulay ay isang malaking tagumpay para sa breeder. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating listahan at matatag na nasa ika-4 na pwesto ang isang lahi ng pusa na siguradong magpapabilis ng tibok ng puso. Ito ay isang tunay na leopardong pambahay, isang buhay na obra maestra, at isa sa pinaka-popular na hybrid breed sa buong mundo, ang Bengal Cat. Ano nga ba ang nagpapabukod tangi at nagpapamahal dito? Nasa pinagmulan nito ang sagot. Ang Bengal ay bunga ng isang matapang na eksperimento. Ang pagpapares ng isang ordinaryong pusang pambahay sa isang ligaw na Asian Leopard Cat. Layunin nilang makakuha ng alagang may panlabas na anyo ng isang ligaw na hayop, ngunit may banayad at mabait na ugali ng isang alagang pusa. At ang resulta ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Ang pangunahing kayamanan ng Bengal ay ang kanyang marangya at napakalambot na balahibo. Maaari itong may batik o kaya'y marbled ang itsura, ngunit ang pinakamahalaga at hinahanap-hanap ng mga Bengal ay ang mga may tinatawag na rosettes sa kanilang balahibo. Hindi lang ito basta batik, kundi mga bilog na may mas madilim na gilid at mas maliwanag na gitna. Kahawig na kahawig ng sa isang tunay na leopardo. Ang pagkakaroon ng perpekto, malalaki, at contrasting na mga rosettes ang pinakamataas na antas sa pagpapalahi ng Bengal cat. Bukod pa rito, ang kanilang balahibo ay madalas may glitter effect. Tila ito sinabugan ng gintong alikabok at nakasisilaw na nagniningning sa liwanag. Pero ang Bengal ay hindi lang puro magandang balahibo. Ito ay isang atletiko, maskuladong pusa na may angking ganda ng kilos at ugali ng isang ligaw na mangangaso. Sa kabila nito, ang kanilang ugali ay napakatalino, mausisa, at puno ng enerhiya. Maraming may-ari ang nagsasabing may ugaling aso sila. Madali silang turuan ng mga utos, mahilig magbalik ng mga laruan, at hindi tulad ng karamihan sa mga pusa ay gustong-gusto ang tubig.
Ang presyo ng isang Bengal kitten ay direktang nakadepende sa henerasyon nito. F. Ibig sabihin, kung gaano ito kalapit sa ligaw na ninuno at siyempre sa kalidad ng kanyang kulay or markings. Hindi lang ito basta alaga, kundi isang aktibo at matalinong kasama para sa mga handang magbigay ng kanilang oras at pagmamahal. Narating na natin ang top 3 at maghanda kayo sa isang nilalang na puno ng ligaw na enerhiya. Ang bronze medal sa ating ranking ay napupunta sa lahing Chozi. Sa unang tingin, maiisip mong isa itong miniature puma at hindi ka magkakamali. Ito ay isa pang kahangahangang hybrid na may dugong dumadaloy mula sa isang tunay na ligaw na mandaragit, ang reed cat na kilala rin bilang swamp lynx o jungle cat. Ang Chozi ay ang mismong ehemplo ng lakas at gilas. Mayroon silang mahahaba at matitibay na binti, atletiko at maskuladong katawan, at mapagmalaking tindig. Ang lahat sa kanilang hitsura ay sumasalamin sa kanilang ligaw na pinagmulan, mula sa bahagyang pahabang nguso na may matataas na pisngi, hanggang sa malalaki at matataas na tainga na kung minsan ay pinalamutian ng mga tuktok ng buhok tulad ng isang tunay na lynx. Ang kanilang maikling balahibo ay kadalasang may tikid na kulay, kung saan ang bawat hibla ay may iba't ibang kulay na lumilikha ng isang maganda at kumikinang na epekto. Ngunit kung iniisip mong isa lamang itong magandang pusa na may ligaw na ugali, nagkakamali ka. Nagsagawa ng napakalaking trabaho ang mga breeder upang mapanatili ang kahangahangang hitsura nito, habang pinananatili rin ang pagiging palakaibigan at tapat nitong karakter. Gayunpaman, huwag magkamali. Ang Chosi ay hindi ang uri ng alaga na buong araw na matutulog sa sopa. Ang mga ito ay napakaaktibo, matalino at mapagtanong na nilalang. Kailangan nila ng sapat na espasyo para sa paglalaro, matataas na scratching posts para sa pag-akyat, at patuloy na pampasigla sa utak. Kaya, bakit nga ba sila napakamahal? Ang lahat ay dahil sa komplikadong proseso ng pagpaparami. Ang mga lalaking pusa sa unang hybrid na henerasyon ay kadalasang baog. Ginagawa nitong napakahirap, matagal at magastos ang paglikha at pagpapanatili ng lahi. Ang makakuha ng kuting na pinagsama ang perpektong hitsura at matatag na karakter ay isang malaking tagumpay. Ang Chozi ay ang tamang pagpipilian para sa mga aktibong tao na handang maglaan ng maraming oras at atensyon sa kanilang alaga. Narating na natin ang huling bahagi at ang mga pusta ay napakataas. Ang pilak sa ating listahan ay napupunta sa isang pusa na, sa katunayan, ay itinuturing na isa sa pinakamataas na pusa sa buong mundo. Narito na ang savanna, ang kanyang kamahalan. Ito ay hindi lang isang karaniwang lahi. Isa itong tunay na simbolo ng katayuan at pagka-eksklusibo na pinagsasama ang ligaw na ganda at ang katapatan ng isang alagang hayop. Ang pinagmula ng savanna ay isang kwento ng isang mapangahas na pagsasama. Ang lahi na ito ay nagmula sa pagtawid ng magandang African Serval, isang katamtamang laki na ligaw na pusa, at isang karaniwang alagang pusa. Ang layunin ay makalikha ng isang malaki at nakamamanghang alagang hayop na may hitsura ng isang Maninila, ngunit may mapagpasunod na ugali. At ang resulta ay lumagpas sa lahat ng inaasahan. Namana ng savanna mula sa kanyang ligaw na ninuno ang lahat ng pinakamahusay. Ang napakahahaba pa nitong binti na nagpapataas sa kanya, ang payat at matipunong katawan, pati na rin ang malalaki at matataas na tenga na laging nakakasagap ng bawat tunog. Ngunit ang pinakapagmamalaki ng savanna ay ang marangya nitong batik-batik na balahibo na kahawig ng balat ng cheetah. Ang matingkad at malinaw na mga batik sa ginintuan or pilak na kulay ay ang marka ng lahi na ito. At dito natin matutuklasan ang pangunahing salik
na nagtatakda ng kanyang presyo. Ang halaga ng isang kuting ng Savannah ay direktang nakasalalay sa kanyang henerasyon o tulad ng tawag ng mga breeder, sa filial generation na kinakatawan ng letrang F. Ang henerasyong F1 ay ang direktang supling ng isang serval at isang alagang pusa. Sila ang pinakamalaki, pinakamukhang ligaw at walang duda ang pinakamahal na individual kung saan ang presyo ay maaaring umabot ng 10,000 dolyar. Habang papalayo ang henerasyon mula sa ligaw na ninuno, F2, F3 at iba pa, mas nagiging abot kaya ang presyo at mas nagiging angkop sa pakikisama sa tao ang ugali. Sa kanilang pag-uugali, ang mga Savannah ay kilala sa kanilang mataas na katalinuhan at katapatan at madalas silang inihahalin tulad sa mga aso. Madali silang turuan na maglakad gamit ang tali, mahilig maglaro ng fetch, at hindi tulad ng ibang pusa, hindi sila takot sa tubig. Ito ang perpektong pagpipilian para sa mga naghahanap hindi lang ng isang alagang hayop, kundi isang matalino, aktibo, at kakaibang kasama. Narito na ang sandaling pinakahihintay ng lahat, ang unang pwesto, ang ginto sa ating ranggo. Sa kasagsagan ng kasikatan nito, ang pangalan ng pusang ito ay naging kasing kahulugan ng ganap na karangyaan at hindi matatawarang kayamanan. Sa inyong harapan, ang maalamat, misteryoso at napakamahal na asyera. Ang presyo? Humanda kayo. Ang halaga ng isang kuting ay maaaring umabot sa 125,000 dolyar. Oo, tama ang dinig ninyo. Sa halagang ito, makakabili ka na ng bagong Porsche or makapagbigay ng malaking down payment para sa isang apartment. Kaya ano nga ba itong kamangha-manghang nilalang na handang gastusan ng mga tao ng malaking halaga? Ayon sa alamat na aktibong itinaguyod ng lumikha nitong kumpanya, ang asyera ay hindi lamang isang pusa, kundi ang rurok ng genetic engineering at selektibong pagpaparami. Sinasabi nilang ito ay isang natatanging hybrid na may dugo ng tatlong magkakaibang uri. Ang elegante at mabagsik na African Serval, ang kakaibang Asian Leopard Cat, at ang masunuring Domestic Cat. Inilarawan ito bilang ang pinakamalaki, pinakabihira, at pinaka-eksotikong alagang pusa sa planeta. Ngunit hindi pa riyan natatapos ang lahat. Ang pangunahing alas sa manggas ng mga lumikha ay ang malakas na pahayag na ang asyera ay hypoallergenic. Ito ay isang henyong marketing strategy na tinarget ang mga napakayamang tao na mahilig sa pusa ngunit hindi makapag-alaga dahil sa allergy. Inalok sa kanila ang perpektong solusyon, isang eksklusibo, status symbol na alaga na may anyo ng ligaw na leopardo na hindi magdudulot ng bahing. Gumawa ang kumpanya ng aura ng napakataas na elitismo sa paligid ng asyera na sinasabing iilan lamang ang ipinanganak na kuting nito bawat taon. Nagkaroon ng mga pila na tumagal ng maraming taon at nagsagawa ng mga panayam sa mga potensyal na mamimili. Ang pagmamay-ari ng asyera ay nangangahulugang kabilang ka sa isang pribadong club ng mga piling tao. At naniwala ang mundo sa maganda at napakamahal na kwentong buhay na ito. Ngunit, paano kung ang lahat ng kwentong ito ay pawang usok at salamin lamang? Pero dito na nagsisimula ang mas kapana-panabik na bahagi, ang ipinangakong sorpresa. Paano kung sabihin kong ang pinakamahal na pusa sa mundo ay hindi naman pala talaga umiiral? Oo, ang tinutukoy ko ay ang asyera. Sa kasagsagan ng kasikatan nito, kung saan ang mga mayayamang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pumipila para makakuha ng kuting, isinagawa ang isang genetic test. At doon nalaman na ang pusang asyera ay hindi pala isang bagong at natatanging lahi. Ito ay isa lamang napakalaki at matagumpay na napromote na pusa ng lahing Savannah.
Ito ay isa sa mga pinakamalaking iskandalo at kasabay nito ay isang henyong marketing strategy sa mundo ng mga mahilig sa pusa. Sadyang sinamantala lang ng lumikha ng lahi ang kagustuhan ng mga tao na magkaroon ng isang bagay na talagang eksklusibo. Nagpapatunay ito na kung minsan ang napakamahal na presyo ay hindi lang resulta ng masalimuot na pagpapalahi ng mga bihirang pusa, kundi ng isang mahusay na naikuwentong istorya. Isang tunay na twist, hindi ba? Sa huli, ang mundo ng mga mamahaling pusa ay isang kamangha-manghang kombinasyon ng natural na kagandahan, matagal na pagpupunyagi ng mga breeder, at tulad ng nalaman natin, kaunting katusuhan. Ang bawat lahi sa ating listahan ay natatangi at maganda sa kani-kanilang paraan. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakahanap kayo ng kawili-wili dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong kapanapanabik na kwento. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Aling lahi sa aming top list ang pinakagumulat o nakapukaw sa inyo? At sa tingin ninyo, makatarungan ba ang ganoong kataas na presyo para sa mga alagang hayop? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section